Di ba? So, yun ang unang nangyayari sa mundo. Napakadilim ng mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, nag-create siya ng liwanag. Kaya nung makita ninyo, di ba, maliwanag na. Ano pa nag-create ng Panginoon? Saan naalala ninyo? Ano pang nilikha ng Panginoon? Liquid. Yun! Saan makikita ang between? Sa langit. O, ano pang nilikha ng Panginoon? Buwan. Moon, buwan, araw at buwan. Ito ay para sa pamagitan ng araw, makikita sa umaga. At ang buwan, makikita sa gabi. Ano pa? Hayop. Mga hayop. Okay nga, bigyan mo nga si teacher ng iba't ibang hayop nga na nilikha ng Panginoon. natin lahat tayo yung pinagdadaanan sa buhay at gusto natin makakamit Pati, ng bawat pinapanalangin natin. Amen? Lahat po tayo. pusa. So, walang Waso. sa atin na kung saan Ano nakikita mo sa nanalangin, zoo? Ano ba yung nakikita ninyo? Ano mga nilikha ng Lord na mga Ayaw natin yun sa bukya. Hmm? Kasi sa Diyos, walang bukya. Cobra. Ano ba? Laging meron. Zebra. Amen? Zebra. Laging meron. Basta, Rabbit. Tiger. gustusin natin sa Tiger. So yan ay mga Amen? nilikha ng Panginoon. At saka ano pa ang mga nilikha ng Panginoon? Sa Para buhay natin, ang pinapanalangin natin. kalawakan. Galing naman. Galing. So, ando pa ang mga nilikha ng Panginoon para at alam natin kapag tatanungin man tayo ng iba, ayan nilakya. Ano? Tubig, tao. Saka, kalawakan ito mga halaman, di ba? Di nga, bigyan mo nga si teacher ng anong klaseng halaman ang mga nilikha ni Lord. Okay, sige. Kung babasahin natin ulit, ano? Nara, Kapag kayo'y rosas. tumayo, Pagkano? diba? Ikaw, ano pa manitingnan mo? Tawarin mo na ninyo ang nagkasakasya Ha? upang ang inyong Ano ba? mga kasalanan ay Oo, mga puno, iba't ibang puno. Yun, diba, dami. May puno ng saging, Kung hindi kayo puno ng mangga, puno ng bayabas. So, lahat yan ay nilikha ng Panginoon, diba? Okay, ano na? So, ibig sabihin po, bago tayo manalangin, bago natin matanggap, So, o bago tayo so lahat yun, umpisa, diba? From kalawakan, lahat ng mga nilikha ng ibon, nilikha niya ng mga iba't ibang mga hayop, ay nilikha yan ng Panginoon. And then pagkatapos, nilikha ng Panginoon ang pinakahuling nilikha ng Panginoon ang Kasi hayop. sa mundo natin ngayon, kung pwede kang magkaroon ng hinanakit sa kapwa mo, Oh, very good. Very good. Naku, may part na talaga pala dito sabihin. Naalala mo yung mga turo nila Teacher Faye, nila Teacher Ram, nila Teacher Faye, diba? ang sinasabi ng Diyos, Sino ang pag ikay tumayo at manalangin, patawarin mo na. So, sino sa atin yung mahirap magpatawad? Merong ibang tao na sobrang hirap magpatawad. Kumbaga, pag nag-asala yung isang tao sa kanya, very big deal ka agad. Big deal ka agad yun. Bigat na bigat sa kalooban niya. Ayaw niya patawarin. Bagkus ang sinasabi ng Panginoon, whatever the reason ng kanyang kasalanan sa iyo, patawarin mo. Kasi bakit? May verse 26. Ano sabi sa verse 26? Kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Diba? So, ibig sabihin tayo makasalanan. Kung nagkasala yung ibang tao sa atin, malapat lang na patawarin natin kasi hindi naman tayo magdadala at magkakargo niya. Dahil pag ginawa natin yan, pag hindi tayo nagpatawad, tayo rin ay madumi. Hindi tayo malinis. Ganon din yung gagawin ng Ama natin nasa langit. Pag may mga kadumihan tayo sa puso natin, hindi rin tayo tatanggapin ng Ama natin sa langit. At pag hindi tayo tinanggap ng Ama natin nasa langit, paano mag-manifest ang ating mga panalangin? Paano matutupad ang ating panalangin? Hindi matutupad yun, mga kapatid. Yan yung magiging hindrance para hindi maibigay ng ating Ama nasa langit ang lahat ng inyong hinihiling sa buhay. Dito sa mundo ito, sobrang dami natin hinihiling. Ano ang mga hinihiling natin? Material things. Diba? Gusto kong maraming pera. Gusto kong maraming ari-arian. Gusto kong maraming bahay. Maraming sasakyan. Maraming lahat. Yan ang gusto natin lagi. Pero hindi rin ba natin sa buhay natin minsan na gusto ko lang makasama ang aking pamilya, sapat na. Gusto ko lang makasama si Lord, sapat na. Makapiling ang kanyang presensya, sapat na. Amen? Minsan din natin napapansin yun eh. Ang focus talaga natin, yung tangible. Tangible na nakikita lang natin sa mundong ito. Amen? Yun lang yung nakikita natin. At kung tangible na nakikita natin sa mundong ito, talagang tayo yung masasaktan. Kasi bakit? Pag hindi natin na-meet yan, pag hindi natin na-reach yan,
sigurado po na yung puso at damdamin natin ay magkakaroon ng kasalanan. Sigurado yun. Dahil marami tayong makikita dyan sa ibang tao, bakit siya? Namit niya, nakuha niya, nakamtan niya. Merong inggit minsan sa buhay natin. Totoo, hindi. Minsan naingit tayo sa ibang tao, totoo, aminin natin, di ba? Naingit tayo sa kung ano man yung meron sila sa buhay. So, yung inggit is isang part ng kasalanan yan. Kaya, patawarin mo rin dapat ang iyong sarili. Unang-una mo patawarin sarili mo. Para mapatawad mo rin yung ibang tao. Amen? So dito, ilang beses nga ba tayo magpatawad? Sabi ng Biblia. Anong sabi? Non-stop. Okay? Pero titingnan natin, syempre, ang batayan pa rin natin, Biblia, ano? Sabi dito sa Matthew, 18:21 to 22. Sabi dito, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot niya si Jesus, hindi 7 beses. Hindi lang 7 times. Bagkus, sabi niya, kundi 70 ulit na 7. 7 times 7. Okay, 7 times 70. Sabi doon. So, ibig sabihin, maraming beses natin patatawarin ang nagkasala sa atin. Okay? Pwede ba natin basahin yung story na yan sa Matthew 18:21 to 35? Sige po, pwedeng natin basahin para atin po malaman yung context niya, ano yung kwento na yan. So, Matthew 18:21 to 35, ano? Sige po, sis. Kayo po magbasa. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad dito. Ibilas siya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipangbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagpakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinanalan. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagpakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Verse 30, ngunit hindi siya gumayad, sa halip ito, itinagbilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayari iyon, kaya pumunta sila sa hari at nagsundo. Itinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo, sabi niya. Tinatawag kita sa utang mo sapagkat nang makaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sana mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya itinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin mo ninyo. Amen. So, mapapansin natin, sa nabasa nating talata dyan. Yung kwento patungkol sa isang tao na may utang. Sino sa atin na walang utang? Lahat tayo may utang. Siguro si Sarah, wala pa kasi bata pa eh. So, pero yung lahat ng mga magulang natin, tayo rin, lahat tayo, sigurado may utang. Kahit piso man yan, lahat tayo may utang. Amen? Men, ang kwento dyan is, merong isang hari. Sa isang hari, merong mga alipin. At yung mga alipin na yan, ay may mga utang. Taliwas. So, ibig sabihin yung utang, kanya-kanya level. Merong isa dyan na ang utang niya milyones. Wow, sana all, nag-uutang ng milyones. Sana all, nag-uutang ng milyones. So, may utang ng milyones. So, dito, sa kwento natin na nabasa, ay milyon ang utang ng isang
dapat lagi nagbabasa, no? So, yun. I-ano lang natin. Nung siningil siya ng hari, Shortcut na lang natin si Juna kasi sabi alam niya niyo sa naman ay akin, kuya wala siya. naman sa iyo. Maaaring Teacher yung Faith, point na yun, diba? sa buhay So, niya, ano po yung gusto lesson na sa nakuha loob doon kay ng Juna? buhay niya. Kung sino po yung Maaaring siya, maaaring bankrupt siya, maaaring hindi gumagana yung negosyo, Okay, anong trabaho, lesson? whatsoever na pangkabuhay Kasi isa niya. sa inyo, ready nyo yung sa Nung siningil siya ng hari, Gusto gusto ng hari na bayaran niya yung utang niya. Hindi po siya Ikulong Okay. yung kanyang magulang ay kanyang anak at kanyang asawa. So lahat yun, yun yung gusto ng hari. Para Tinapon si Juna, no? hanggang sa mabayaran niya yung utang niya. Ayun, very good naman ito ni Subalit, Adrian. ito, So, ano pa ang ito, lesson na nakuha na may ikaw, bebe? milyon na utang. Gabriel. Ay nagpakaawa. Ang ganda ng pangalan, oh. Sa Bible din yan, oh. Minsan tayo, pag may pinag-uutang na tayo, Oo, nung kinain siya, nagpapakaawa tayo sa ano siya ng ano, pinag-utangan natin, ginagawa natin, anong pinag-utangan natin. namatay ba siya doon o hindi? Okay, Hindi. So, saan siya dinala? Ano? Hindi, saan siya dinala ng balyena? Ng isda, ng malaki. Diba? Yung isa sa sabi, o di kaya, magkita mo sa tatay. Ikaw, bebe? Diba? Ninibe, galing. Galing yan. Okay, so anong lesson? I-post sila sa Facebook. Di ba ganun ang nangyari? Anong I-post lesson? nyo na Anong lahat. nahulog ng Siyempre, lesson sa mapapagalit, ginawa ni Juna? Sa buong buhay niya lang, takbo siya ng takbo kay So, Lord. dito sa Inuusan siya kahit siya mapunta. Sinusundan pa rin siya ni Lord. Ano yung lesson doon? Millionaires na may utang na salba. Ano pa? Kung hindi, nagpakaawa. So, yung time na yun, nung nagpakaawa siya sa hari, Ano pa yung lesson nahabag doon? ang hari sa Lesson. kanya. Hindi yung So, pangyayari. pag nahabag pala Ano yung yung isang natutunan hari niyo sa'yo, yung sa pinag-uutang mo sa'yo, kwento ni sa buhay na ni Juna? kumbaga, pag naawa siya sa'yo, so, gusto yung pagbibigyan ka niya. Kaya dapat pala pag Okay, bebe. Sige, bebe. Sige, mag-isip ka muna, bebe. yung itsura mo, nakakaawa. Ganun dapat, ano? Para maawa na ako. Opo, tapos. So, dito, Sinabihan ko pinagbutan ang siya mga ng tao hari. na May kabuting kalooban pala ang hari. Kahit Gawin ang masinising tama. niya, Wow! kahit na gusto niyang Okay. bayaran So, yung gawin ang utang tama, niya, no? Lunes. Okay. Itong sa Yan yung na to, lesson na nakuha mo. pero Ikaw, kahit bebe. walang ibayad ang Ano kanyang na yung servant buhay at ng maaaring Juna? nasa Okay, ano po yung function lesson buhay niya doon? na